Mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel lang niya pong lingkod. So today is May 17, 2026. Ay, 27 na pala, 2026. At tayo ngayon papunta dyan sa may Sonata Private Residences sa may Westin, Manila, San Miguel Avenue, Wakwak, Green Hills, Mandaluyong. At dadalhin po natin yan sa may Uniqlo Global, sa may flagship, sa may Glorieta 5 po yan. Courtyard, San Lorenzo, Makati. Okay, so magbabalik po tayo mamaya unti po. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito. Pick up po sa may Tower 1. Diyan dito sir. Ah, Winston? Tower 1 sir, walang Tower 1 sa West. So, ay, Sonata Private Residences. Ito pala? Doon sir, bukas sir. Magkaiba pala ng ano nito. Ala. Kita mo nang tumatawid eh. Masyado ka naman. Kung kayo sa pamilya ninyo ay kumbaga yung pagpapahayag ninyo ng inyong pagmamahal ay sa pamamagitan ng service ba yan? touching, kissing, beso-beso. Sir Carlo po. Aksidenteng naano ko po yung ano, yung pick up. So nagbiyahe na po tayo. Tikas. May likuan ba dyan? Wala no, dito lang talaga dito. Ikot lang po. Thank you. Relationship. Ibig sabihin, walang influence again. Mas nakatatanda o kaya mas lamang sa ranggo o ano man sa organisasyon. Intimidation. Kala ko bata. Palalako. Coercion. Bata ko. So, pareho. Iba yun. Tatlo sila. Halos pareho, pero kung tutusin, minsan makikita natin yung kaibahan na doon mismo sa konteksto kung ano Ay, sorry. ginagawa, di ba? Parang Peer pressure. yan, partner. Kami nang nanonood sa inyo. Dito may iba kasi parang instinct na it's nila ay mas mataas ka. Kaya sa school kasi parang pwede siyang i-promote na grade higher sa kanila. So, but let's not use that as a reason para po mag-engage sila in the relationship kasi may batas tayo dito. So, mas mahirap po na mahabla kayo sa ganung klase po ng mga circumstance. Hindi ba? Pero kagaya na, halimbawa, lalabas niyo tayo sa batas, yung anak mo, 18 years old na. Wala na akong Oo, kung Bakit na lang yung partner? legally wala ka na magagawa, pero bilang magulang, meron ka pa rin kapangyarihan. Correct. So kung halimbawa yung sa inyong paniniwala, sa inyong reliyon, kasalanan halimbawa yung makipagtalik bago yung makasahan. So ibig sabihin, hindi po bawal na yan yung turo ninyo sa inyong mga anak. Pero yun nga, tandaan natin, kailangan malaman din nila itong batas na ito para, kumbaga, mulat sila at kaya din nila, kumbaga, proteksyonan ang kanilang sarili gamit ang kaalaman sa batas. Alam mo nila, attorneys now, ano po ba yung mga actions that would be considered as manipulative? Yan, partner. Mamoy ang mga bata, especially kung sa panahon ngayon, no? So, isa rin yan sa dapat. Ang dami ako nasa parent partner. Pero kailangan natin gawin yan. Kasi isang mali dyan, isang disgrasya dyan, partner, mahirap na ibalik ang panahon. Mga dyan, halimbawa, isa sa halimbawa, aba, hindi alam mo, legally pwede na siyang uminom. Pero tatandaan natin, alala, kung nagpapaalam, makikipag-inuman ng inyo, lalaki man o babae, lagi natin palalahanan, sino ba yung kasama mo? Yes, partner. Yung nag-mix ba ng iyong cocktail, nakikita mo ba? Hindi yung iwanan mo, basta basta baka merong mahulog dyan ng
epektiblong droga na hindi lang po yan, kumbaga paalala, pagiging vulnerable sa rape. Yung iba partner, meron ako napanood na video na may nilagay doon na parang naapektuhan yung kanyang nerves. Ano ba yan? Para siyang- Na-paralyze siya, partner? Oo, para siyang na-paralyze. So, kumbaga, nakakaramdam siya, alam niya kung ano nangyayari, pero hindi siya makagalaw. So, isipin mo, yan yung tipong droga na kung mali ang kasama mo, pwede kang ma-rape o pwede kang mapatay. Well, number one rule namin ni Ate Lea dyan kasi 10 years old na niya ng anak ko. Tanda na ni Ate. But anyway, Bata pa, Bart. parang kailan lang, maliit lang yung baby ko na. 10 years old na yung anak ko niyan. So parang lagi ko sinasabi yan, never take any food from strangers, any drinks from strangers. At early as now talaga kailangan mapag-usapan ninyo yan, mag-set kayo ng mga ground rules dyan. So anak ko mahilig sa play dates with the fellow classmates, mga babae. So sabi ko, itong rule ko dyan and then ibibilin mo sa magulang. Maganda talaga na may open communication kayo para alam mo sila mga kaibigan, Yes, partner. ka-close mo yung mga magulang ng mga kaibigan. Yun ang ginagawa ko, kinakaibigan ko ang mga mami para din, in a way, hindi mo siya sobrang sinasakal, pero at least, nakikita mo pa rin anong ginagawa niya, nasusupervise mo pa rin. Ayun, kanina pa natin pinag-uusapan, partner, yung side ng possible victim. Kausapin naman natin yung nasa kabila. Go Kasi ahead. partner, nung nagbo-volunteer ako, Sa DSWD. Oo, mga kapamilya. Trabaho ko sa DSWD, sa Bantay-Batay Volunteer Work. Meron kaming mga nakaka-encounter ng mga adults Okay. na yun, ang kaso sa kanila ay rape, o kaya in relation to RA 7610, child abuse law. Ang kanilang sinasabi, partner, hindi ko naman alam. Nakilala ko siya sa bar, hindi ko alam na siya ay below 18. Sabi niya, 18 na siya, kaya nga siya nakakainom, kaya siya nakakabili ng alak. So, anong kasalanan ko? So, pinapaliwanag namin sa kanila, kahit nandun sila sa kabilang table, sa table ng akusado, ignorance of the law. Excuses, no? Meron pang humire, partner. Hindi naman to ignorance of the law. Alam ko naman yung batas. Ignorance of the age. So sabi ko, ganun din po yun. So hindi ibig sabihin na hindi mo alam, wala ka ng kasalanan dahil dapat inalam mo. Ayun. I like that. So maging, ano po tayo, vigilant, maging maingat, maging... O kung pwede mo na lang tayo punta sa mga ganun part. Hindi talaga ako social work, hindi ako ma-social, ma-socialize. Alam mo yan, part natin. So, umuwi ako kanina na, so, hindi po kaya natin iwasan na malagay tayo sa ganung alanganin, mga kapamilya, ano. So, yun lang, tamang balance lang po dito. As parents tayo, parang mo na lagi mo tayo yung Pinapaiwas na rin tayo sa pagpapatuloy na kailangan na natin. kailangan tayo ng mga paalala. Kung kayo po may mga katanungan, mommies and daddies, ang aming pong hotline na 0919-278-3000. So, huwag pa kayo bibitiw. Magbabalik ang hello. Attorney. Hello, attorney. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ay, ito din ang pong bayad sa Dr. Valentino Balat na Mira. Ano talaga? Salamat po, salamat. Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayong babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o may sira. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang informasyon sa admitting unit ng ospital at kailangan may talaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal health care. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bawat Pilipinas, bawat buhay, mahalaga. DZMM, numero 1 sa aksyon. Good morning, my dear boss. Bibiligan ko kayo. Bakit di kayo matuloy? Kasi, sorry, di kita nakita. Gusto sa tuloy. Realize makes perfect moments for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. Love your eyes. For liver health, level up now. Liberate Pro. Silimarina Multivitamin Spa. Ang Liberate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise.
deliver. Clear up na. Liberate Pro. Liberate Plus multivitamins and generic name of Liberate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May silibri, may multivitamins pa. At Liberate Pro. Tulong sa mga lalaki na tayo. Hirap na tayo. Liberate Pro. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Yaman ang bawat pamilya. Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan, Kailangan ng gabay na maasahan. ako po si Master James Alahan. At ako naman po, si Ate Dem Turlan. Ang ating mga kaagapay sa kalusugan. Ay, alam natin po ang ibigay natin kung sa ating mga family members. Kaya importante natin na meron pa tayong ginagawang pagpapahalagaan sa ating mga kalusugan. Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Nagbabalik po ang bala ng Eastern Prado. Tatanggap po tayo ng ilang mahalagang reports. Iba't ibang civic groups naniniwalang kumihina na ang dignidad at kredibilidad ng Senado. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol Steve Raz. Steve, magandang hapon. Magandang hapon na tayo na mapahala ang nagibang makabayang grupo sa unti-unti na ng pagkawala ng dignidad at kredibilidad ng Senado matapos maupo si Senador Alan Peter Cayetano. Ayon kay Jose Antonio Goytia, Chairman ng Alyansa ng Pantay sa Kabayapan at Demokrasya at iba pang civic groups, nakikita ko ito sa akin ay political drama na nangyayari sa Senado. Tinukoy ng grupo ang delegasyon ng Supreme Committee kung saan ipinilayan si Senador Roque Marcoleta Fiscal Vice Chairman sa kabila ng mga nagkamong Thunder Primary Government Cost ng Campaign Irregularity. Pinatid ng grupo ang naging aksyon ng mayorya kung kayo naman ng mga Ward of Forest International River Report naman kay Senator Ronald Corona de la Rosa at patong branch against humanity sa Kawyaro Mano at naging desisyon ng Ordo Suprema. Pinatid ng civic groups ang naging bahay ni Senator Ay Marcos kung sa delegasyon may plano ng pag-vote ng Constitutional Assembly para hindi matuloy yung eleksyon ng 2028 at papalawit pa ang termino ng mga halong opisyal. Ikinit ng grupo na malayong muna ang patulungan ng Senado sa panahon ni Jose Diokro, Raulo Roco, Juan Gualtier, Villa Secretary Santiago at Calvin Trilon. Mga leader na hindi lamang alit ang pera sa talino kundi maging disiplina at respeto sa institusyon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Ikaw, DZMM. Maraming salamat, Mr. Brown. Samantala, Pangulong Marcos Jr. makikipagkita sa Pangulo ng Vietnam sa susunod na linggo. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Palasyo, hatid ni Radyo Patrol, Christian News Suarez. Christian. Liza, nakapagdang dumating sa Pilipinas, Vietnamese President Ho Lam para sa 2 araw na state visit sa linggo, May 31 hanggang Lunes, June 1. Ayon sa Malacanang, nagsalubungin siya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bahagi ng pagdiriwang na ika-50 anniversary ng diplomatic relations ng Pilipinas at Vietnam at ikasapulong ng strategic partnership ng dalawang bansa. Si Ho Lam ay nagsisilbi ring General Secretary ng Central Committee of the Communist Party at ito ang nauna-unang visit sa Pilipinas ng leader ng Communist Party ng Vietnam. Inaasahan sa talakay ng dalawang leader ang pagpapalakas sa ugnayan ng Pilipinas at Vietnam sa larangan ng kalakalan, security, depensa, maritime cooperation, edukasyon, turismo at people-to-people exchanges. Nananatiling at isang strategic partner ng Pilipinas sa Southeast Asia ang Vietnam kung saan may 7,000 Pilipino ang naninirahan. Target din buksan ngayong taon ang Philippine Consulate General sa Ho Chi Minh City. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM. Maraming salamat, Christian Yusores. Police Regional Office 11, natanggap na ang sulat mula sa PNP Firearms and Explosives Office na nagkakansela sa lisensya ng mga baril ni Senador Ronald De La Rosa. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado hatid ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Marlene, magandang hapon. Magandang hapon, Atty. Apply po, katanggap mo ng Regional Civil Security Unit ng Police Regional Office Club 11 ang sulat na ipinadala ng PNP Firearms and Explosives Office hinggil sa desisyon sa kanselasyon ng lisensya at rehistro ng mga baril ni Senator Ronald De La Rosa. Para yan sa implementasyon ng pagsuko o pagpapasuko sa mga nagaling panahon na higit 100 armas De La Rosa ay tinutuloy na ngayong
firearms. Minasa natin ni SEO Legal Service Officer Lieutenant Colonel Domer Mateo na hindi required si De La Rosa na siya mismo ang umarap sa kanilang mga tauhan para isuko ang kanyang mga armas dahil maaari niya siyang irepresenta ng kanyang mga abogado. Pero sakaling mabigo ang kampo ng senador na hindi voluntaryo maisuko ang kanyang mga armas at saka magkasagawa ng police action ng mga otoridad at isunod sa uliral na batas at tawag proseso. Nabalik na ang FBO ng ground si De La Rosa dahil sa inilabas ng warrant of arrest ng ICC na nakasaad sa ilalim ng Republic Act 10591 na of Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act na hindi kwalipikado magmay-ari ng baril ang isang individual na nakatulang o may nakabimbing kasong kriminal na may kaparusahan higit 2 taon. Yan ang balita ng kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Patiernos, TVMN. Maraming salamat, Marlene Patiernos. Samantala, donasyong damit, bumuhos para sa mga nasunugan sa Taguig. Narito ang balita kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen. Na isang tumampas ang tampak at iba't ibang donasyon sa evacuation center sa Taguig Integrated School para sa mga residenteng naapektuhan ng puno. RTC Social Welfare Development Department Head D.P. Rose Operario sa isang board project. Pero kinakailangan pa nilang explain at resort ang mga donasyon bago ipamatalis sa mga evacuee. Aminado si Operario na ang ilang evacuee hindi na kumukuha ng madali dahil marami na rin umano sila natanggap mula sa kanilang mga kamag-anak. Kapag hindi nagamit ang ibang donasyon, dadating sa warehouse para muling ipon at magamit sa mga susunod na hindi inaasahang trahedya. Maaari din umano itong i-donate sa isang charity group na gumagawa ng mga batahan. Ay sa mga nasunugan, mas kailangan nila ngayon ang mga materyales at gamit pampatayo ng bahay para makapagsimula muli. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito para Radyo Patrol. Roel Cueto, TVMN. Maraming salamat, Roel Cueto at lahat ng ating mga Radyo Patrol. Nagbabalik po ang tambalang Rino del Prado. Partner, mayroong tanong si Henry Bataran. Sabi niya, sa nangyayaring aslan po, sa nangyayaring gulo ngayon sa Senado, meron ba sa batas natin na pwedeng manghimasok ang Supreme Court para mamagitan? Napakagandang tanong. Pero ang mabilis na sagot po, hindi po pwede. Unang-una, under separation Ito po, dito yung, pwede mo. Pwede na po, habang stop ito. Ito po, ingat po, God bless po. Alin sa tatlo, executive, legislative, at judiciary. Yung judiciary, yan po ang Korte Suprema at iba pa nating korte. Sa kahit na anong mga gawain, mandato, kapangyarihan na nakalaan exclusively, kaya po yan exclusively, ay dahil sa kani-kaniya pong poder, sa kani-kaniya pong opisina, hindi pwedeng kumbaga manghimasok ang alinman doon sa dalawa. Pero sa rare cases po na halimbawa mayroong magsasampa ng kaso, whether directly sa Supreme Court o sa isang lower court na magsasabi po or mag-a-allege. Siyempre, hindi lang basta allegation, dapat mapatunayan pa rin nila yan sa ebidensya na mayroong tinatawag na grave abuse of discretion. Tandaan natin, ang executive, halimbawa, may discretion sila paano magpatupad ng batas, implementation, enforcement. Ang ating legislative, ang ating House of Representatives, House of Senate, Tapos meron sila iikot ko to. exclusive jurisdiction sa paggawa ng batas. At ang ating judiciary naman ay may exclusive jurisdiction Layo-layo ng to ikot. hear and decide cases, mag-apply ng batas, mag-apply ng konstitusyon, sa kahit anumang usapin, sa anumang sigalon. Paalam po.